My name is John, and for this podcast episode, we will be talking about something that is sensitive to all of us since we will be talking about or delving about in emotion. And for this podcast, I am joined by Mr. Dandel Magsanay, Ms. Ronila Abong, and Ms. Faith Nosotros. And I can't wait for them to be with me here to know about their insights about managing emotions and self-care. Ayan, and without any further ado, I am really excited to have this person to be with me here. And let's all welcome here Mr. Dandel Magsanay. Hi! Mr. Dandel. So, ayun, how are you? Today, I am very okay. Yeah, a bit nervous because, some questions. Pero lumalaban tayo araw-araw. Yes, definitely that's the spirit naman. Masking pag nagkalisod, we still find a way to get ourselves hyped up despite the negative emotion na natin. So, ayun, for this podcast, I will be asking you questions. Tapos all you just have to do ay mag-respond sa mga questions. And then, you can answer it based on your own understanding and what you feel at this moment. So, are you ready sa itong first question? Lalaban! Let's go! Sige. So, for our very first question, the first question is, how do you recognize and acknowledge your emotion given the fact, Mr. Dandel, na kada sa atong academics karon nga nagsabay yung tanan niya, no? So, how do you recognize and acknowledge your emotions? Siguro I recognize and acknowledge my emotion every time I feel like stress na ako. Oo. By that, di lang ako siya ma-recognize na, oh my God, I give everything na. No? So by that, na-recognize na ko siya, i-observe na ko siya, and kitagaan ko na ako of time at myself na mag-laylo sa, or mag-rest somehow, Kaya, di mo kita always need maging sustain sa tanan. All we need to do is to give everything, and then kung kapoy na, just rest. Tapos, kung mag-rest, laban na sa anak. Because in life, we always need to, give rest for ourselves kaya para makahunat tao, para makasugakot ta sa mga sustainability na ato ang matubang as a student and also as an individual na nag-strive hard para sa atong future. Yes, I do agree sa imong statement no nga kanang we as students magyud nga in reality no kanang sa sobra ka jumpak sa tanan like makalimot na ta nga to understand and acknowledge our emotions no kay kanang marami lisod na gid siya ina kay kanang sabay na gid tanan. And with that, no, I am really impressed on how you manage and acknowledge your emotions because not everyone, no, especially sa mga kaidaran na to para mga 21 to 22 inana kay dili pa gyud kaayuhan na sa pag-understand o pag-acknowledge sa ilahang sarili. So now, for my second question, Mr. Dandel, what activities help you relax and reduce stress? Activities that help me reduce stress. Siguro I give myself some coffee break. Tanang mato ka coffee shop, you buy for your own, and then knowing na you buy for your own, ginatreat na ko to as a prize sa ako ang kagalingon because ihimo na ko ako ang best for today. And by that, we're mag-fulfill na punta ko sa kagalingon na deserve nimo ang tanan, deserve nimo ginakapi sa usang struggles, mga hardships na imong ginatubag every time and every day. Sa egi nga sa kalisod yun sa life no like in general lisod yun ang life and sometimes no ako mismo guilty yun ko nga kanang night times na kanang gusto na ko i-reward ang sarili pero dili na lang kay napoy kanang atubang nga lain but mali din siya ma-concept. Dapat if na kayo ma-achieve, dapat i-celebrate yun din mo mas small. We should celebrate every small accomplishment na atong mahimo sa atong kaugalingon. Kay without man good, ma-realize nato na nakanang mulapan ta sa atong kinabuhi, di lang tungod sa atong future, pero para po sa atong kaugalingon. O para dili pud na makaiman ka na kapoy na kaya ko karon, pero din ako kaya tomorrow. Kaya nimo na i-overcome tanan basta tagailan jud ang imong kaugalingon of free time, imong me time para maka-relax o kanang makapadayon pa jud. Yes, because in the end of the day, ikaw o imong sarili lamang yun ang imo. Yes.
So, ayun, for our very last question, as much as I want to talk with you more, we are already here sa atong third question. So, given the fact yun, Mr. Dandel, nga we are sa finals na yun, no? So, nakatuot na yun tanan, and you know, ang atong mga emotions kay sagol na natin, yun naman kasi napitanay. So, kani, how do you manage anger or frustration? Okay, I feel related din sa ako because sa among grupo, sa among research team, I am the lead researcher. Oo. Tapos managing couple of people na kanang I know for the fact na dili sila intellectually competent yun when it comes sa paghimog research, pero na-manage na ko ang mga anger issues mga ana by understanding their side. Kaya dili man gitatanan ka pareha o intelligence. We have multiple intelligence na control. And by that, gina-assess na lang ako sila on what to do, on what to bring, what to can offer sa among ang research. And by that, as a lead researcher, I believe na kanang natagay ko na somehow place ang ilang kaugalingon to be part of that research para na po sila yung ma-contribute at the end of the day para ma-publish ito siya na research and somehow ma-defend na mo ito siya sa final defense. Dili ko sila makaingon na, oh my God, kanang na-defend mo ang paper without my help. Good. So, di ko gusto din gusto ko ka na ma-defend na mga paper na kanang happy me tanan kay na-contribute me o nasugal ko dyan na mo. Yes, I do agree mo katong sa part mo gusulti nga. All of us have different intelligences, and all we just have to do as a leader, know yourself na we just have to know where to place them kung asa sila haom, asa sila kahibaw o kung asa sila hanas. So, mo siya to sum up, you are really doing well sa pag-manage, sa pag-acknowledge and sa pag-manage sa imong emotions, especially at times like this it is very challenging. So it was nice to have a chat with you, Mr. Dandel. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Ayun, so we really did have a very good chat with Mr. Dandel, and I am really looking forward to more discussions about some other topics in the future. But for now, let us all welcome Miss Ronila Abong, for another chit-chat about managing emotions and self-care. Let's give her a warm round of applause. Ayan. Hi, Miss Ronila. Good morning. Nice to see you. Yes, so I do believe nga nadunggan yun mo ang panagtabi ni Mr. Dandel. Yes, gabi nga murag nice kaayo ang inyong mga tubag, mga pautan. Yes, and it was actually all about regulating our emotions, especially for us third year. And I think it is a very perfect avenue for us to discuss mga butang kainanin for us to makatalk o mga butang. So sige, dili na pa mag-atik-atik pa, Ms. Ronila, we'll go to the very first question. So kanina siya is very sensitive mga question. So here goes your question. What triggers stress or anxiety for you, especially sa karon yun na present? Karon nga third year no murag ang naka-trigger jud sa ko ang mga deadlines. Namo na kay karon na sunod-sunod na ang mga panghatag na mga activities, mga unsa ba ni sa research. Again, mo dyan na ang pinaka-grabe mga triggers sa ko ay gawas jud ang pagka-adrenaline na kahit buhato na lang ko ni grabe jud ang stress na ako ang ma-feel karon na kanang naapod ko'y uban mga member na dili kaayo mo participate, so mo to siya. It is really a challenge when you are working under the adrenaline rush, which is not good due to sa mo nga kanang masanay na lang sa akong sarili nga mag-work under kanang sa rush ba dili tama ka take time sa akong sarili. But again, it is a matter of kanang mag-control, mag-manage na sa akong time. But then again, this would siya i-timing. Yes, given the fact na third year, so most of the subjects na may Prof. Ed na yun po major. Sige, so karon sa second question, now kung ganiha medyo sensitive, now I will be asking you on how often do you prioritize self-care? So ako is kanang every morning, kanang wala, mag-stay positive lang po and like, so ako ko lang kung sa may maulang ko, subayon lang din ako. Tapos pag uli, is kanang gara ako kung ako na like, kung saan na may next na kubuhato, like,
maghabwat o to list like para dito ko magibog so mo po to sa kada ulit dyan ako moro din na ako moro dala na ako mag ginahuna na ako sa akong mga buhat lisan ako na ako sa school kaya murag mag-ibog ko gusto ko pa ng peaceful ang ang environment para makafocus ko. I do agree sa imong very first statement no, in the morning, wala sa gibaton and as a matter of fact, mo ba na siya ang makonsider to nga self-care po siya kanang wala tayo hunahuna sa akong sarili. Again, and the very first thing sa morning, magdaghan ko na ako diba? So, very makabombarded din siya sa imong maka-pressure po siya kung sunod ka sa school. Diba? So, now, on our very third and last question from Ms. Ranila, what coping mechanisms do work best for you as a third year student? Siguro is kanang lang kung sa may kanang everyday na ko ginagawa mo lang ko wala na ko nagmamatter ko kung sa kanang ay nagmamatter ko kung sa mga hitabo pero like kung sa to ang akong everyday ginagawa mauna lang dito ko siguro yung boundary na lang ko kaya karoon mo lang stress kayo mag-isip ko ka ng cope up good sa mga hindi na ko gusto ko na ma-pressure ako sa sarili isip good kung sa'yo makita ko so Yes, that's right. No, sa atong generation good karon, mapansin ko na ko kay when we say coping mechanism, we really have to apply something na marag bago gani. For example, when you are stressed, you should go here, you should go there. Kay tungod, ang trend, ang na-set. Where in fact, nakalimutan na to nga coping mechanism as well. Kay mag-work good siya, kung sa itong naandan, like kanang muhigda lang, na kanang piyong lang, that's already a coping mechanism and which really works for you, di ba, as a student nga ka ng pagmata sa buntag, pag-abot sa school kay problema na dayon, makibangit na dayon sa mga deadlines. So, yes, it was really nice having a talk with you, Ms. Ranila, and I hope no kanang masustain mo ang imong way of kanang coping yourselves amidst the problems. So, thank you very much, Ms. Ranila. Thank you. Ayan, so you heard it, ladies and gentlemen, no? We just had done talking with Ms. Ranila Abong and it was a very fruitful one, okay? I learned something about coping mechanism and how we take good care of ourselves. And this time, I am excited as well to hear from herself, yun mismo, no, the answers no that I really want to ask. I've been wanting to ask. So without any further ado, let us all welcome Miss Faith Nosotros. And hi, Miss Faith. Good morning. Good day, Sir Evan. Mabuhay ang matay. Thank you for having me. Yes, it was really an honor no to have you here as one of our guests for this episode of podcast. So, kamusta? So far, okay na. Okay lang. It's really good to know na you are doing fine. So, ayun, same with Mr. Ranila and Mr. Daniel, I've been dying to ask you this question. So, di na ako mag-atik-atik pa. So, for the very first question, I am really curious, how do you differentiate between rational and irrational emotions? So, sa rational emotions, para sa ako, rational emotions, kay bahin sa ako ang situation sa akong life. Like, para sa ako sa family, studies, for family kay sa family is kay nagka-problema ko ngayon, diba, sa financial, di mo siya mawala sa student. So, this, ipajud ko scholar, din sa akin ko. So, parang, isudjud kay ka ng hindi ka ng mag-exam, bayad tuition ko exam. So, parang, nagahulat ko sa akong mama, matalan ko kwarta, kaya wala naman ko ga-work out. Sa una, kung nag-work ko, ako ang nag-aano sa ako ang nag-bayad ng tuition. So, sa studies sa mga po, ano na ko ginagkaya, kahit ka naghanap yung mga activities sa finance, nag-alibog ako, kung ang first to kay Miss Abong, ginalista ko na ako kay once, di ko nagalista sa mga buhaton ng mga activities sa projects, performance tasks, kay maglibog yung sa kong na so ilista sa na ko ang mga
irrational. Irrational. So, irrational emotion. So, sa irrational emotion, bilang sa personal, like, sa ako ang mental health na lang. Like, sa una ko pag, for example, mag-deal ko sa mga classmates, mag-talk sa mga classmates, sa kay ako, para sa ako, ginaan ng mga shy ko as a person, like, I'm ng introverted person. So, kasi, extroverted man ko around those friends Close of friends. mine. Yes. So, hindi pa na kayo na suod na ako. Kay Brad na Shy pa. ano ko na ako, nag-examine ko na ako, sino siya pagkakao, ano niya, You're getting to know you. Mauna ako ang pagka-differentiate sa rational and irrational. Yes, thank you, Miss. Wait, no, what I really like about your answer is katong part na katong same mo ni Miss Ronila nga. Every time nga na may task, no, and you don't know where to start, asa unahon na ba, you list down, no. Sometimes when we are being bombarded by situations na kanang di yun na kontrolado, all we just have to do kay usay sulat ang yun, no, kay sa some thoughts mong yun kay kung di na to siya isulat, magkaraton yun siya, unlike pag isulat na to. Daghan kayo dinamula na. Yes. So sa activities pa lang ko. Mm. Ibuta ka sa to-do list. To-do list na tayo ni para at least guided ka kung sa unahon right after this, okay, at least kanang pagkaman mo ay ni kabalo ka sa next, diba? And yes, thank you for that answer. Not nakatuon pag yun ko kung natigid ay pagsulat. So now for the second question, what boundaries do you set for yourself, especially sa inyong tupag ganyan kung sa irrational, no, when you are being surrounded by people na you don't know, kay you tend to examine first the person. So mato siya the question kay what boundaries do you set for yourself? So sa kato nga situations, mga boundaries na ginaset sa akong self kay kanang like dili ako una mo approach sa isa ka stranger sa katao nga di pa na kaila kayo. So murag nagahulat pa ko nga siya ang mo approach una sa ako pa. So mao to as a shy type person, as introverted person, hulat lang ko nga sila yung mo approach sa ako. And then kung sila yung mo approach sa ako, approach ako. Yes, because sometimes no kanang napata experience ba kanang murag it is a result of kanang natagam ta ba nga kanang nakay tao nga gusto mo tagdon pero pag tagdon mo kay di ka tagdon. So murag ulo ka siya dito nga part, so mo to siya murag na lesson learned, especially for me na experience ko ginana. So murag ka na same punta sa yung words kay Pero na sa magulat na lang. sige, story mo na. Gaga ka ba? Okay na ba yun? Ako ang experience na lang. Murag ma-conscious na kayo na. So you just wait for the person na mag-ask, no, or makikila-ila. So ano siya for that second question. So for the third question and last, now, how do you practice self-compassion? So self-compassion para sa ako kay kanang love ni mo na ginabuhat. Like for example, studies, academics yan. Mao naman jud ang ano po na ako prioritize kay lagi kay in the future trabaho ka ako like for example teacher. So ano po na teacher kay nato ni family or akong aunt which is teacher ko para ma-inspire ko na motivate ko. Nag-uban-uban ko sa iya sa school nila like usay pag abot nila sa malay magpatabang siya check sa mga test papers. Yeah, multiple choice nang i-check kay siya na daw sa essay part. Yes, naragi na magsugod ang dreams. O naapoy isa na gidala ko niya sa school which is isa po siya sa kanang observe sa mag-demo kana mag-apply doon may tatatanong so naka-experience na po ba. So for me mauna ako na like from the word sa self-compassionate, so naan ito ang passion na word. So for me siguro passion siguro na po ang pagka-teacher. So wala na may laing yun nga word nga akin yun sa ako which is, di ba? Ako shy type ko. Ano na po na isip nga
buhat mo ka ng mag-studio, like an talkative, like silent teacher is an extroverted. Like, all out with guys. Saan man yun? Gusto ko mag-teacher pero nga ni ako ang like personality, hindi ko kasi outgoing na person. Mga ina. But you know what, katong, actually, kaning katapos rin mo kay ning sulod tong nga kung istorya actually sa reporting kay Ma'am Ubas, ano kung kakanaw. No, kung being a teacher is like being a magician na without teacher, wala po ng other professions kay moagi mo ginasalatan na sa teacher from elementary to high school until college, and then they practice their own lang profession. So dito anak ko nga, if kung wala ang teacher, wala po ni sila. And without teacher, wala po ni matuna mga bata kay sa teacher mo gina magiging ang magic no nga motundo. And not everyone sa kalibutan kay kabalo gyud mo tudlo. So mo na siya nga kanang pag moingon gyud ang uban nga mag teacher ka na ayaw gyud na ninyo ilang ang pagka-teacher kay it is a noble profession. And being a teacher is katong gingon sa katong second year na to sa subject na teaching is a vocation and a mission. So mo to siya. Thank you very much sa inyong insights about being a teacher, about being self-compassionate, no? And I thank you for that, for your wonderful insights. So thank you very much, Ms. Wade. Thank you. So that's the end of our episode of podcast. No, I really learned a lot, especially about being a teacher. How do you manage, no, especially from the topic, no, for this episode, how do you manage emotion and self-care? I am really impressed with how they answer, no, coming from their heart, no, and I really hope that you guys listening to this podcast will be able to look forward, no, sa mga answers nila, and will be able to reflect on it, and we continue our lives as we become teachers in the future. So thank you and God bless.